Nagbabalik ang Express Balita. Muli na namang naharap sa suspension order si Rodriguez Mayor Pedro Cuerpo. Pero nanindigan ang kampo ni Cuerpo na walang dahilan para umalis sa pwesto ang alkalde. May Express Balita si Marian Alibio. Mamaya po. Ang makaka-advantage lang to, yung po yung vice mayor. Ang makaka-advantage lang nito, yung mga vested interest na wala na ako'y maalis dito. Sino nga sa likod nito? Bakit ito kuman? Magbuhat nung mag-umpisa yung landfill na yan. Yung landfill na yan, masamang-masama ang loob ko. Ako lang ang tumanggap ng basura ng Metro Manila. Diyan pa ako ginigipit. Ito ang mariing reaksyon ni Rodriguez Rizal Mayor Pedro Cuerpo sa inihaing 3 buwang preventive suspension order ng Department of Interior and Local Government laban sa kanya. Kaugnay daw ng naturang suspension order ang umano'y alitan sa pagitan niya at ni Rizal Governor Casimiro Inares sa Rodriguez Landfill at sa creek na kung saan sangkot umano ang isang pribadong kumpanya. Base sa inisyong kautusan, 70 araw na sususpindihin si Cuerpo at papalitan siya pansamantala ni Vice Mayor Jonas Cruz. Ang instruction po sa amin, even if the mayor will not accept it, by just posting it in the premises, that is already considered as a service of order. Pero sa kabila ng inisyong kautusan, hindi pa rin daw maaaring bumaba si Cuerpo. Ayon mismo sa kanyang abogado, mayroon pa silang nakapending na motion for consideration sa Sandigan Bayan na nakatakdang dinggin sa ika-23 ng Abril. Sa ngayon po, hindi po pwedeng with due respect to Director Go na ipilit pong i-implement yun kasi marami pong at issue that's still pending. Kanya, ala pa pong finality, kumbaga yung yung pong preventive suspension na iyon. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. Samantala, kinastigo ng Department of Justice ang hamon ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. sa pamahalaan na ipakitang may pruweba sila labang kay Senador Pamphilo Lacson kaugnay ng Dacer Corbito murder case. Paliwanag ni Justice Secretary Raul Gonzales na hindi pa nga mabuksang muli ng gobyerno ang kaso dahil wala pa sa kanila ang ebidensyang dapat ipresenta. Aniya ang tanging meron sila ay ang affidavit ni dating police officer Cesar Mancao na kailangang i-testify mismo ni Mancao dito sa Pilipinas bago ito may konsiderang ebidensya. Kaya nga lamang may humaharang umano sa pagbabalik ni Mancao mula sa Amerika. Dahil dito, kinwestiyon ni Gonzales ang nalalaman ni Pimentel sa batas. Walang Biyernes Santo para sa mga kidnappers sa Sulu. Noong araw mismo iyon ay isang 23 anyos na lalaki ang iniulat na dinakip sa lamitan. Ito ang Express Balita ni Julia Lipana. Hindi pa tuluyang nalulutas ang kidnapping sa probinsya ng Basilan, panibagong bihag na naman ang dinukot ng Good Friday ng umaga. Kinumpirma ni Police Chief Superintendent Felizardo Serapio Jr., hepe ng Western Mindanao Directorate for Integrated Police Operations o DIPO, na dinukot ng mahigit 40 armadong kalalakihan ang isang magsasakang si Gerald Chavez sa Barangay Upper Arco, Lamitan City, banda alas 6 ng umaga. Kamakailan lamang ay napalayang isang 9 taong gulang na bata na anak ni Jocelyn Gruta ng Lamitan City. Ngunit nananatili pa ring bihag sina Jalil Umar, isang Sri Lankan peace worker ng Non-Violent Peace Force. Lea Patrice, isang microfinance collector ng Kasanyangan Foundation Incorporated, 3 guro ng Zamboanga City, 3 guro naman ng Zamboanga Sibugay at 2 natitirang bihag sa Sulu na staff members ng ICRC. Ang nasabing hostage taking ay nauwi sa isang inkwentro sa Barangay Masola, Isabela City noong Sabado, ngunit tiniyak naman ni Rear Admiral Alexander Pama, Commander ng Naval Forces Western Mindanao at hepe ng Task Force Trillium, na under control na ng militar at pulis ang nasabing barangay. Kinumpirma ni Pama na 2 pang sibilyan ang napatay sa kasagsagan ng habulan noong Sabado. Ayon kay Father Ray Canonoy Cura Paroko sa Barangay Luok, Lamitan, nabaril at napatay ng mga rebelde si Emilio Clemente at ang isang hostage na si Cosme Abalias ay halos mapugutan ng matagpo ng bangkay nito noong Sabado. Ako si Julia Alipala, Nagbabalita Express. Sinimula na ng provincial government ng Sulu ang humanitarian offensive nito sa naturang lugar. Ayon sa kanila, sa Indanan pa lamang ay higit 1,000 pamilya na ang inilikas simula noong Marso.
Nagbabalik si Julia Lipala. Ikinasa ng pamahalaang lokal ng Sulu ang humanitarian offensive sa iba't ibang bahagi ng probinsya upang tiyakin na hindi napapabayaan ang mga residente sa kabila ng patuloy na military operation laban sa mga bandidong Abu Sayyaf. Ayon kay Sulu Governor Abdul Sakutan, inaasahan na ang buong lalawigan ng Sulu ang magbe-benepisyo sa launching at pagpasok ng Gawad Kalinga, isang organisasyon na layuning ihahon ang may hirap na pamilya at alalayan ito magkaroon ng disenteng tahanan. Kasalukuyang nasa Sulu si Agriculture Secretary Arthur Yap ayon kay Tan upang alalayan ang mga taga-Sulu sa ilang humanitarian project. Kagagaling lamang ni Yap mula sa Barangay Punay sa Panglima Espino kung saan mahigit 30 pamilya ang mabibigyang tulong ng Gawad Kalinga. Binisita rin niya pang ilang bayan kasama na dito ang pag-aasikaso sa ilang bayang apektado di lamang kaugnay ng emergency rule, kundi maging ang mga pamilyang apektado ng salantahin ang kanilang lugar ng storm surge. Ayon sa gobernador, umaabot ng 8,000 pamilyang apektado sa military operation laban sa mga kidnappers na may hawak sina Andreas Notter at Eugenio Vagni. Kahit walang direktang komunikasyon si Tan sa mga bandidong Abu Sayyaf, tiniyak nitong buhay pang 2 bihag na staff members ng International Committee of the Red Cross. Ako si Julia Lipala, nagbabalita Express. Bukas ang Malacanang sa panukala ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel na gamitin ang Visiting Forces Agreement para maligtas ang 2 International Red Cross volunteers na nananatiling bihag ng Abu Sayyaf. Isa kasi sa mga probisyon ng BFA ang paggamit ng makabagong kagamitan sa tulong ng kaugnayang bansa para mas madaling mailigtas ang mga biktima ng kidnapping. Ngunit ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Lorelai Fajardo, kailangan pa muna nilang hintayin ang magiging rekomendasyon dito ng Local Crisis Committee. At marami pang express balita sa aming pagbabalik.